Isang tao ang sumali sa isang patimpalak at meron siyang na-encounter na tanong tulad ng mga sumusunod. Isulat niyo wika ang 5 sa pinakamayayamang tao sa buong mundo. And then sumunod ay isulat niyo naman ang 5 huling naging Miss Universe. Sundan pa ito ng isang tanong na isulat niyo yung mga kilala niyo na 10 tao na naging Nobel Peace Awardees. At finally, sa unang bukso ng katanungan, write the name of the 10 outstanding young men ng inyong bansa. Sumunod na kategorya ng mga tanong, nakalagay doon, ilista ninyo ang pangalan ng mga guro na naging gabay sa inyo, naging gabay ninyo in your journey through school. And then write the names of 3 of your most faithful friends who help you through difficult times. And then finally, write 5 names of people na tumulong sa iyo na maging mabuting tao who have taught you good things, and think of those people who made you feel okay. Mga simpleng tanong, pero mukhang mahirap mag-isip ng pangalan. Either sa dami, or wala kang maapuhap na pangalan. Pero ngayon pong oras na ito, as we desire that you have God's peace and grace mula sa ating Ama, sa ngalan ni Jesucristo, ninanais po na inyong lingkod na ang ating buhay, hiram na buhay, magtagal man o hindi, nawa ito ay nagbigay buhay, nagsilbing booster o naging halimbawa, hindi man sa lahat, kundi sa ilan, and you affected that life for good. Well, ang punto siguro ng mga tanong na ating binasa ay, who are the people who help you feel appreciated? Mga tao you enjoy spending time with. Who are those people whose stories inspired you? Na ang lundo ng lahat ng ito, the people who make a difference in your life for the better or for the best. Ang maganda nito mga kapatid, mga kaibigan, yung mga taong ito na nag-iwan sa iyo ng magandang halimbawa are not necessarily the ones with the most credentials or the most money or the most awards, but the people who touch our lives are the ones who cares. Yung nagmalasakit ng tunay. Yung through thick and thin, ando dun sila sa tabi mo. Na walang hinangad kundi para sa kabutihan mo at sa kapakanan mo. Ang sarap ng ganong mga kasama. Ang sabi ni isa, we all take different path in life. But no matter where we go, we take a little of each other everywhere. So totoo lang ho, bawat isa sa atin nakasalmuhan, naging kaibigan, nakasama, somehow, somewhere, we have a piece of their life, dala-dala natin sa ating pinagpupuntahan. It has been said that some people never die because they live in us. And through us, by the way they have touched our lives. So they live on. Nagpatuloy silang mabuhay through who and what we are ngayong oras na to. Si Henry Wadsworth Longfellow ay gumawa ng isang poem entitled A Psalm of Life. Wika niya, lives of great men all remind us we can make our lives sublime, and departing leave behind us footprints on the sands of time. So may we have a life so sublime through the test of time.
May we have the life that is inspiring, na makakapagbigay ng magandang halimbawa kahit pa paano sa ilan sa ating mga nakasama. And not many of us would fall on that category of being great men or great women. But we can leave behind a life that is so sublime through the test of time. Nakaka-inspire, nakaka-encourage. And having a life that's very inspiring, lalo sa iba. Yung bang kahit wala ka na, whenever they hear your name or mention your name, again, that would put smile on their lips. In Acts chapter 5, verse 12, sinabi na kasulatan, and by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people. Yung signs and wonders dito, mga kaibigan, are miracles na during that time ay talagang nagaganap makabi-kabila, being done through the hands of the apostles as evidence that they were sent from God. Kasi hindi pa masyadong kompletong Bible during that very moment, so kailangan i-authenticate yung kapangyarihan ng Diyos through the signs and wonders na ginagawa ng Diyos through the apostles. And that time, people with all kinds of sicknesses and with all kinds of needs are healed by the power of God. Walang duda na lahat ng ginagawa ng Diyos doon ay kitang-kita ng kanilang mga mata. Ang kapangyarihan ng Diyos ay suma sa mga alagad. And such an amazing demonstration of God's power and of God's ability. During that time, miracles was not being turned down. So verse 16, the Bible says, multitudes from around Jerusalem bringing sick folks and demon-possessed, and notice the phrase, at lahat sila'y pawang pinagaling. Ang sarap sana, no? Na lahat na lang tayong may karamdaman, affected by the virus, ay mapunta ron sa lugar ng mga alagad at tayo ay pagalingin. People were coming from everywhere with all kinds of needs to find healing. And that is to prove, kaya sila pinagagaling, na si Kristo Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Dito po sa verse 16, tinan niyo po ulit sinabi ng Bible, dinala nila sila sa lansangan ang mga may sakit, inilagay sa mga higaan upang pagdaan ni Pedro, tinan niyo yung word, ay maliliman man lamang ng anino niya ang sino man sa kanila. Nilagay nila sa karsada ang mga tao, hoping na paglakad ni Pedro, yung anino man lang ni Pedro ay lumilim sa mga yon at gumaling. Well, gusto ko sabihin kagad sa inyo, ang nagpapagaling hindi po si Pedro, yung anino niya. Wala pong bisa iyon. But it's God who healeth those who are sick during the time. Pero again, during that time, mas ninais ng Diyos na ipakita yung pangyayaring ito to let us know the lesson na lahat ng malilimliman ng anino ni Pedro, ni Apostle Pedro, ay gagaling. Ang sarap sana, no? Na lahat ng lalakaran ng daanan ng anino mo ay gagaling. O madaanan ng anino nila, gagaling tayo. People were affected. People were touched by the shadow of Apostle Peter. And after he affected and touched their lives, yung kanilang buhay ay talagang nagbago. How about the shadow we cast on others? Does it inspire? Yung ating mga buhay, yung klase ng buhay po ba natin, does it has impact sa buhay ng mga nasa paligid natin or to those we come in contact with? Ang bawat isa sa atin, one way or the other, are casting a shadow. We all have different roles na gagampanan o ginagampanan sa ating buhay. And we are casting a shadow. Yung anino mo ay lumililim kung kanino. Does it affect the lives of our people? Sa ating present status ngayon, sino yung nakaka-inspire sa iyong buhay? Yung pang magulang mo, salamat sa Diyos, mga kapatid, kaibigan, church leaders. Who are those who inspire you? Or nag-iiwan ng impact sa iyong bilang tao sa kasalukuyan? Meron isang poem at ang pamagat ay Walk a Little Slower
Daddy. Ang wika ng poem ay ganito. Walk a little slower, Daddy, said a little child so small. I'm following you in your footstep, and I don't want to fall. Sometimes your steps are very fast, sometimes they're hard to see. So walk a little slower, Daddy, for you are leading me. Someday, when I'm all grown up, you are what I want to be. Then I will have a little child who will want to follow me. And I would want to lead just right and know that I was true. So walk a little slower, Daddy, for I must follow you. As we walk sa lupang ito, walk slowly through the crowd dahil ang iyong influensya, ang iyong anino are casting a life-changing experience for the better or for the worst. Kayo man ay nasa educational field as teachers, you are casting a shadow. Kami man na nasa ministerial authorities or spiritual side ng buhay, we are casting our shadows. Pastors and people in authority, and lahat ng Kristiyano are casting a shadow sa mga taong nakakalibil natin, whether it be good for or bad, it affects their life. So what kind of a shadow are you casting? It is one that should lift people and should not lower people. And it's a fact that the people around us nakaka-apekto sa atin. Either for good or for evil. But it's also a fact that people that around us are affected by us. Nakaka-apekto tayo. So again, what kind of shadow are you casting? I pray that my shadow would affect lives for good and for God. Our life should cast a shadow that is life-changing. So if we are to cast a shadow, tulad ni Apostle Peter, na naka-impluensya ng malaki, that left a big impact to the people during that time. Anong klaseng buhay meron dapat tayo? What kind of life that our shadow, pag na-cast natin o naliliman ang mga tao, what kind of life should we have so that we could be a good influence for the best? One, I think, it should be a distinct life. Distinct life. Kakaiba. Again, sa verse 13, datapwat, sino man sa mga iba ay hindi nangangahas na makisama sa kanila, tinan niyo yung sumunod, bagaman sila'y pinapupurihan ng bayan. Salamat sa Diyos sa napakagandang report. Salamat sa Diyos sa napakagandang patotoo na iniwan nila sa mga tao. A report that proclaims the distinctive lives ng mga alagad at ng mga Kristiyano para sa mga bagong mananampalataya. What a testimony. Anong klaseng distinct life? They have the purity that was reported. Alam niyo po mga kaibigan, Acts chapter 5 shows the importance that both God and the church, ang Diyos at ang mga Kristiyano, lalo sa panahon iyon, placed upon the purity of the lives ng mga Christians. Kung paano sila po ay dapat mayroong purity, may kalinisan ng buhay, inside out, dapat of course tayo rin sa ating panahon ngayon. Let me give you an example. During that time, masakit po ang kalagayan na nagdusa ng kamatayan ang dalawang Kristiyano na hindi nabuhay ng may kalinisan. Sa Acts chapter 5, verse 3, if you will just follow me in reading the word. But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost, to keep back part of the price of the land? Nangako kasi sila na pagbibili ang area nila at ipinangako nila na yung mapagbibilan lahat ibibigay sa gawain. Hindi naman hiningin ng Diyos yun, pero ipinangako mo sa Diyos. Ipinanatan nila sa Diyos. Pero nung makita nila siguro marahil malaki yung napagbilan, iniipit nila yung certain portion. Hindi ka na sana nangako. At nang marinig ni Ananias ang salitang ito,
nahandusay, nalagot ng hininga, at siniglan ng malaking takot ang lahat na nakarinig. Ano nangyari sumunod? Tumindig yung mga kabinataan, dinala yung kanyang bangkay sa labas, inilibing. After 3 hours, sabi sa Bible, dumating ang asawa ni Ananias, si Sapphira, at kinausap siya ni Simon Pedro na alagad. Sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo'y nagkasundo upang tuksohin ang Espiritu ng Panginoon? Nasa pintuan na ang mga naglibing sa iyong asawa at kanilang dadaling ka sa labas. Ang sabi ng Biblia, pagdakay na handusay sa paanan niya ang babae, nalagot ang hininga, nagsipasok mga kabinataan, nasumpungang siya'y patay at siya'y kanilang ilabas at inilibing siya sa tabi ng kanyang asawa. Hindi po kailanman nangingi ang Diyos ng pangako natin. Pero pag nangako tayo sa Diyos, naniningil po siya. It was a case of they lied and they died. And great fear came upon all the church na mga tao ron, and upon as many as heard these things. Isipin nyo, yung pinako mo sa Diyos, hindi mo tinapad. Nalaman nila na namatay ka dahil doon sa ginawang pagsisinungaling. At pagkalimot sa pinako mo sa Diyos, kaya tingnan sa verse 13 ulit, tingnan sa Acts 5, verse 13. Datapat sinuman sa mga iba ay hindi nangangahas na makisama sa kanila. Yung mga tao, mga Kristiyano, hindi sila nag-attempt na sumama, makisama. They don't want to be associated with the apostles, with the leaders ng church during that time. Para sa mga pasaway ng araw, sa mga Kristiyano noon na talagang ayaw mabuhay ng matino sa Panginoon, bagamat kumbinsido sila na tama ang buhay ng Kristiyano, mga leaders, kumbinsido sila na matino ang buhay ng mga alagad, pero ayaw nila na ma-associate sa kanila dahil baka sila naman ang sumunod na mamatay at ilibing. Alam, you don't have to worry kung malinis ang puso mo sa Diyos. Pero pag may tinatago ka at meron kang pinangako, hindi mo sinunod, hindi mo tinupad, baka ang Diyos ay maningil. God was establishing the principle of a pure church and clean people. Hindi po kasi nakikita ang katinuan o ang kabanalan sa loob lang ng simbahan, tatayo, lulod, uupo, pipikit didil at iyak, tapos lalabas para mabuhay uli na parang impyerno. Then pagkatapos na after 7 days or 6 days, babalik uli sa simbahan, uupo, tatayo, lulod, iiyak, at mag-aantanda, gagawa ng ritual. Kapag walang Espiritu ng Diyos sa puso ng tao, lahat ng yun ay ritual. But ito pong tao, ito ay Kristiyano, lahat ng gagawin niya ay spiritual. Pag walang Espiritu ng Diyos, all these things are ritual. So, kailangan ng tao ang Espiritu ng Diyos. So, tuloy po tayo sa sinasabi natin. Ayaw nila na makisama. Dahil ayaw nila na pati sila madamay na masita at mamatay. Alam nyo, again, walang dapat ikatakot ang tao, lalo na ngayong Kristiyano ka na, sabagat anytime, pupunta ka naman sa langit. Ang kailangan mo ayusin sa iyong sarili, sa harapan ng Diyos, mabuhay ka na may kalinisan. Salvation makes us a new person. Hindi po tayo sa sarili nating kakayanan, magbabago tayo sa tulong ng Diyos. Sa Espiritu niya nananahan sa atin, sa kanyang salita natin binabasa, sa ating pakikipag-fellowship sa mga Kristiyano, sa patuloy nating paglilingkod sa Kanya. You are being changed. Binabago ang buhay for the better. It changes how we want to live. A life that is distinctive and separated from worldliness. Buhay na marunong tumanggi sa mali, marunong tumanggi sa masama, marunong iwaksi ang lahat ng kalikuan, kundi buhay na tinatalaga sa Diyos. Na ang isip lamang ay gagawa siya ng mabuti, gagawa ng tama. Kahit sa anong area kayo naroon, whether in education, or in the military, in the police, in the government, as a simple person, pag Kristiyano ka talaga, you can have the boldness, you can have the chance, you have the power to live a clean life. Dahil Kristiyano ka. Hindi ang magpapatunong iyong sarili, ang sarili mo, kundi yung Diyos na nasa iyong buhay. 1 Peter 1:15, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng mga paraan ng pamumuhay. Again, lahat ng bagay na hindi tama, iwaksi. There has to be a distinction of a changed life sa ating buhay. 2 Timothy 2:19, nakikilala ng Panginoon ang mga sa Kanya
at lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla sa pangalan ng Panginoon. So there has to be purity. At yun ay ina-report ng mga tao. At yung kalinisan ng kanilang pagkatao during that time was not only reported, it was respected. Again, sa verse 13, but the people magnified them. Nirerespeto ng tao. Walang question. Saludo sila. Taas noo. Bigay pugay. Ang buhay ng mga alagad ay napakaayos at nakakalugod. Pinapipitagan. Iginagalang. Ayaw man nilang makisama sa mga alagad na ito, sa kanilang pagtuturo, pangangaral, but they had great respect sa mga Kristiyano. Oh, how I pray that people would respect us dahil sa ating klase ng pamumuhay. That they would respect us, that they would even tell others na itong buhay ng taong yon tunay, hindi fake. The people held them in highest esteem, with great respect, dahil iba ang kanilang pamumuhay sa pangalan ni Kristo Jesus. At makinig po tayo mga Kristiyano. Your friends at work, or your friends even at school, your friends around you may make fun of you. They may laugh at you. Di man sila naniniwala sa mga sinasabi mo. Hindi man sila kumbinsido sa lahat ng mga ginagawa mong kabutihan. Pero alam nila na kaya hindi ka nila nakukumbinsing sumama sa kalikuan. Dahil alam nila matino kang tao. And mark my word, they may not show it. They may not say it. But in their hearts, itong mga tao ito, yung mga nakapaligid sa iyo, they will have great respect sa iyo. When they get into trouble, hindi sila lalapit doon sa mga taong peke. When they need some counseling, they will not come to the pasikat or to the maangas na mga tao. They go to the person. They would go to the person of you, of your kind, to the person who is different, to the one who is living a life na may distinction. It's the person who dared to be different. Yun ang lalapitan nila. Dahil kakaiba ang buhay ng mga ganyan tao. It's the person who dances to a different tune, ika nga. And that is the person that is admired and respected. Mga kapatid, how do we cast our shadow sa ating mahal sa buhay? Sa ating mga kaibigan. How do we cast our shadow? Dapat po distinct ang buhay. Second, dapat andun yung devoted na buhay. Kung babasahin niyo Acts chapter 5 verse 17, pero nagtindig ang dakilang saserdote. Religious crowd will not be pleased sa matinong tao. Ang mga reliyoso, ang mga pakitang tao, mga kung anong natutunang ritual sa kanilang simbahan na hindi talaga nagkaroon ng pagbabago sa kanilang puso, mababanas sa taong tunay na nabubuhay kay Kristo. Ito nangyari. Ang lahat ng kasama niya at sila'y nangapuspos ng kainggitan. Kinainggitan po sila ng mga saserdote ng religious crowd. And by the way, the religious crowd crucified Jesus Christ. Ano ginawa nila sa mga alagad? Sinunggaban ng mga apostol at kanilang inilagay sila sa bilanggoang bayan. Dahil ba sa droga? No. Ikinulong ba sila dahil sa mga masamang bagay? No. Ikinulong sila dahil kinainggitan sila dahil yung mga tao mas naniniwala sa mga Kristiyano na matinong pamumuhay kaysa doon sa mga kanila. Nakala mo, ang tinutino, holier than thou, hindi madapo ng langaw, pero sa loob ay parang nicho na punong-puno ng bulok na buto. The preaching of the apostles landed them in hot water. Nakulong sila dahil sa kanilang pangangaral. Nakulong sila dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos at sa pangalan ni Jesus. But still, habang sila ay nakakulong, makita rito ang katapatan pa rin ng Diyos. Dahil sila ay devoted, the promises of God are faithful. He never promised us, mga kapatid. God did not promise us that He will save us from trouble. Hindi po. Ang sinasabi lang ni Kristo rito, He promised us that He will never leave us nor forsake us. Dumaan man tayo sa apoy, kaya ni Shadrach, Meshach, and Abednego, He will be with us. Hindi niya alisin ang mga pagsubok sa ating buhay.
that would help us to grow. Psalm 37:39, but the salvation of the righteous is of the Lord. He is their strength in time of trouble. Nangihina ba kayo? Jesus is your strength. Lalo na sa lugar, panahon ng pagdurusa. And they ended up in jail. God remains faithful. So verse 19, but the angel of the Lord by night opened the prison doors and brought them forth. Sa tulong pa rin ng Panginoon, iniligtas sila sa magitan ng angels. God sent the angel to deliver them. God will always be with us during our troubles, especially during this time of crisis. That is promise. Psalm 46 verse 1, God is our refuge. God is our strength. A very present help. A very present help in time of trouble. Faithfulness of God's promises. Faithfulness to God's people. Tapat po ang Diyos sa iyo. Hindi kanya iwanan. And when God delivered them mula sa kulungan, saan na lumayo sila at magtago na lang para hindi na mahuli, itong mga alagad na ito, balik na naman. Sabi sa verse 20, go, stand, and speak in the temple to the people all the words of this life. Hindi po sila takot. Nangaral sila, nagbalik sa dating pagtatrabaho, pagsasalita ng salita ng Diyos. The very reason why they were put in jail, binalikan na naman nila yon. Why? Bakit to? They would rather obey God than man. Binabalaan po sila, mga kapatid. They were not afraid. Hindi na sila nagtatapang-tapangan, pero sila po ay ginabayan. Ano ginawa po nila? Verse 21, when they heard that, they entered into the temple early in the morning and taught. Okay? Nangaral lang sila palagi, unang tigil. They would not be silent. They would not be slower down. Bakit to? Nobody could stop yung tao na nabubuhay ng maayos. What an inspiration. 28 and verse 29, saying, did we not straightly command you that ye should not teach in this Jesus' name? Sinabihan na namin kayo. Sabi niya, you have filled Jerusalem with your doctrine and intend to bring this man's blood upon us. Nakukonsensya sila na mga tayo nagbabago ng buhay, na nalalaman ng mga taong katiwalian sa pamahalaan nila ng araw. At sila po ay nakukonsensya, pero hindi sila nagbabago. While the rest of the people are turning back to God. Itong mga religious leaders, tumatalikod sa Diyos. Pinagbabantaan itong mga alagad. At sabi po sa verse 29, then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than man. Susundin namin ng Diyos kaysa sa tao. Wala makakapagpahinto sa amin. They not only walk to the beat of a different drummer, ika nga, but they also answered to a higher power. Mas mataas ang regard nila dun sa Diyos na sa kanila tumawag. Wala na mas tataas pa sa salita ng Diyos na nag-uutos sa atin ng mangaral na ebanghelyo. Salamat sa kalayaan ng ating bayan. The foremost authority sa kanilang buhay was God. And it was Him, si Kristo, they were determined to obey. Wala silang ibang susundin, kundi ang Panginoong Hesus Kristo na kanilang Diyos. They don't raise a white flag. No. Hindi sila susuko. They were faithful to God when things are good and faithful to God when things are bad. Don't let circumstances dictate how we live. Maging tapat tayo sa Diyos. Not only distinct, devoted life, finally, they have a dynamic life. Si Peter po ay nagpakita ng kakaibang uri ng paglilingkod, yung kanyang fruitfulness and usefulness sa Panginoon sa kabila ng mga banta sa kanilang buhay. Those who cast shadows that impacts others are those that are used and being used by God. Hindi po magkakaroon ng magaling na impluensyang papatino ang taong pakuya-kuya-kuya lang at patulog-tulog. Makaka-impluensya rin for the bad, for the worst. But para sa buhay na makapagpapatino, those people who are being used by God are the only ones na makaka-impluensya for others to be fruitful and faithful. At si Pedro, si Simon Peter, as he worked, God was using him. He was doing the work of God. Sinabi po sa talatang 12, and by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people. Peter was at work for God
involved siya sa gawain ng Diyos. So bilang mga Kristiyano naman tayo ngayon, how much involvement meron ka sa gawain ng Diyos? How much involvement meron ka sa gawain sa bahay? How much involvement sa paglilingkod sa Panginoon meron ka na ginagawa? I think you ought to go to church. Total po, pwede na naman tayo mag-church. Sa inyong mga Bible churches, sa ating mga Baptist churches, you start going to church. You start inviting people to church. You start sharing the gospel to others. So as he worked, God was using him. As he witnessed, sabi po sa verse 31, God is exalted with His right hand to be a Prince and Savior. Si Kristo po yun, ginawang prinsipe at tagapagligtas for to give repentance to Israel and forgiveness of sin. Dahil po si Kristo nga ang tagapagligtas, yung po ipinangangaral ni Peter, and people are having changes sa kanilang buhay. And finally, as he walked, hindi ho sa church building nakita yung malilimliman ni Peter ng anino niya ang mga tao. Hindi po sa church building, actually, in the streets. It's while Peter walked through the street, his shadow fell upon them. Mga kaibigan, in our daily life, we are casting shadows. Your life is imparting something that would influence others. What words were spoken or deeds that were done, kung ginawa mo ito para kay Kristo, alang-alang kay Kristo, it will touch lives of many people in a way that will impact their life for eternity. Tulungan tayo ng Diyos, mga kaibigan, tayo mga Kristiyano, to have that life so sublime through the test of time. God bless us all and give you peace. Stay safe at maraming salamat po.